Ang lalaking magigising na nasa masikip at madilim na lugar na siya. Sobrang effed up ng movie na to. Susundan natin dito ang isang lalaking sugatan na biglaan na nga lang magigising sa isang lugar na wala nga siyang maalala kung paano siya napunta doon. Sobrang masikip, madilim at halos hindi nga siya makagalaw sa parang maze na ito, kaya naman mahihirapan nga siyang makaalis. Sa mga susunod na oras, dito na nga niya kailangang kumagat sa mga bakal na tubo, lumusot sa masisikip na lugar at sumisid nga ng matagal para makahanap nga ng daan sa lugar na ito na parang isang impyerno. Title ng movie, Haze. Kung claustrophobic kang katulad ko, paniguradong mahihirapan ka rin panoorin to, legit. Sobrang nahirapan ako huminga habang pinapanood to, lalo na't yung cinematography and visuals nila, ang sikip din sa feeling eh. Close up halos lahat ng shots, handheld, ang dilim nga ng paligid, na kahit ikaw na nanonood, hindi mo ma-imagine yung sarili mo na mapupunta ka nga sa ganitong lugar na hindi ka nga makagalaw ng maayos. Grabe yung kilabot or cringe ko dito nung kagat-kagat niya yung bakal na tubo para hindi nga siya mahulog. Sobrang nangilo talaga yung ipin ko. Lalo na may mga kalawang pa yung tubo na yun tapos kinakaskas niya yung ipin niya. Grabe din yung stress level ko dito nung sumisid nga sila ng isa pang babae doon sa tubig or mga dugo ba yun tapos may mga katawan pa ng tao. Alam mo yun, sinisid nila yun kahit hindi nila alam kung meron ba silang aangatan doon sa kabila. Ano lang pag-angat niya tapos gano'n na lang yung tubig. Naku po, doon ako nahirapan humingi. Sobrang kudos sa director, cinematographer, editor, and PD team nga nila kasi naging effective yung location na nagawa nila and naipakita nga nila yun doon sa movie. Pagka naiparamdam nga nila sa audience yung same feeling na nasa isang masikip na lugar na mahirap nga huminga dahil nga din sa way ng pagkakashoot nila eh. Like na hindi lang sila nagsettle sa isang location, kumbaga may napupuntahan pa nga rin yung ibang mga characters kahit masikip nga yung lugar. Kahit papaano, naging creative naman din sila na dagdag tension nga sa kung paano nga siya makakalusot and makakalabas sa maze na yun. Ang nakakatakot pa nga dito nung nakita nga niyang may mga iba pang mga tao doon tapos karamihan nga mga tegi na. So ibig sabihin, halos imposible na talaga silang makalabas doon. Siguro what I love here story-wise, I love the mystery doon nga sa kwento and the lingering question sa kung ano nga ba yung lugar na yon and ano nga ba yung nangyari sa ending. Sa utak lang ba nung lalaki yung maze, hallucination nga lang niya ba to cope doon sa ginawa nga niyang kasamaan doon sa asawa niya, or meron talagang maze para parusahan yung mga taong katulad niya. Iniisip ko pa nga isa pang angle doon sa story. It's about the feeling of being trapped in a relationship, yung feeling na pagkalito and hindi mo nga alam yung gagawin mo to the point na sa dulo, may mga ibang couple na nauuwi nga sa mga ganitong krimen kasi nga, yung isa sa kanila ay masamang tao eh. At again, wala nga siyang literal na explanation doon sa mismong movie na I loved it kasi nga, masarap siyang i-discuss sa mga iba pang nakapanood nga nito kasi basically, it's up then to your own interpretation eh. Gustuhan ko yung sound design ng movie na to, the camera movement, and yung maiksing runtime nga nila kasi nakatulong din talaga siya to keep the momentum nga of the story and for the audience to feel yung hirap na nararamdaman nga ng bida. And I'm not sure if this is about mental illness, loneliness, or ayun nga, just being trapped sa isang kakaibang mundo kasi, ayun, wala kasi talaga direct explanation. Ayun, I like it and I wish na mas maintindihan ko pa kayo yung story. Sana, tama din naman yung interpretation ko doon sa kwento. Ayun lang. Again, ang title ng movie ay Haze and ang torta rating ko for this film ay 7.5 out of 10.